Ang kaso nga lang, merong isang kardinal na nagsalita. At imbis na mag-focus siya sa pinaka-speech niya, sa pananawagan niya sa pamahalaan, aba, lumihis. Sumegway ng bahagya. Biglang bumatikos, biglang nagpasaring, biglang nagpatutsada sa ibang relihiyon. Partikular sa Iglesia ni Cristo. Na ang sabi niya, sana maging totohanan na raw yung pananawagan ng Iglesia ni Cristo noong November 16 at 17. Mabuti pa po mga kababayan, pakinggan natin yung naging speech po ni Cardinal David. At talaga dito, may ipapaunawa ako sa inyo Hindi naman para siraan natin ang simbahang Katolika ng walang batayan. Hindi para banatan ang mga kababayan nating Katoliko na walang pinanghahawakang anumang ebidensya. Ang ating ngayon ipapaliwanag ko at ipapapansin ko yung pagkakamali ng pari po na ito, ng kardinal po na ito. Ito po, makikita nyo sa screen. Panoorin natin ang sabay-sabay. Inaasahang pakikiisa nila sa ating panawagan na ipinahayag na natin noong part 1 ng trillion peso march na ginawa natin last September 21. Transparency and accountability for a better democracy. Wow! Ang sigaw ng Luneta ay biglang naging pareho sa sigaw ng EDSA. O yun. Yung sigaw daw ng panawagan nila sa EDSA noong September 21, abay naging kapareho daw ng sigaw ng Luneta noong November 16 at 17 na rally. Na yun nga ay yung Rally for Transparency and a Better Democracy. Na kung saan tayong mga kababayan at tayong mamamayan ng Pilipinas noong November 16 at 17 sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, nanawagan ng transparency and accountability kaugnay nga sa nangyayaring katiwalian at anomalya dyan sa flood control projects. Sa sinabi po ni Father, pinalalabas niya, gaya-gaya ang Iglesia ni Cristo. Gaya-gaya ang nangyaring rally noong November 16 at 17 sa nangyaring rally noong September 21 doon sa EDSA. Bakit? Kasi naging pareho daw yung panawagan. Ito naman ang tanong ko kay Father o kay Cardinal. Cardinal David, hindi ba't iisa lang naman ng issue ang ating pinananawagan sa pamahalaan? Na ang issue na yon, papanagutin yung mga sangkot sa nangyaring anomalya sa flood control projects, bigyan ng hustisya ang ating mga kababayan, tayong mga mamamayan ng Pilipinas na naging biktima ng nasabing katiwalian. Hindi ba't yun ang iisang sigaw natin? Ano pang iniasahan mo na magiging panawagan ng mga nagrally noong November 16 at 17? Kung iisa lang naman tayo ng pinapanawagan, abay magtaka ka kung iba yung pinanawagan noong November 16 at 17, tapos iisang issue lang pala yung ini-address natin. Kaya wag mong palabasin na parang ginaya kayo nung September 21 rally sa EDSA, ginaya kayo nung mga nasa November 16 at 17. Hindi po ginaya. Talagang yun ang tamang panawagan lang. Talagang yun ang eksaktong dapat na maging panawagan, mensahe ng mga kababayan, ng mga mamamayan ng Pilipinas para sa gobyerno. Sapagkat, iisa nga lang yung issue na ating ini-address sa gobyerno. Magtaka ka kung iisang issue yung ini-address pero magkaiba ng panawagan. O di ba? Kaya wag mong palalabasin na ginaya kayo. Wag. Kasi kung kayo ang papansinin at bibigyan ng atensyon, teka, di ba nag-rally rin kami noong January 13? National Rally for Peace nga. Na ang sabi namin, unahin yung mga problema ng bansa. Unahin yung pinaka-issue ng bansa. O ngayon, sasabihin ko, ang tatanong ko ngayon kay Cardinal, sinong nauna? Na manawagan sa gobyerno na unahin ang mga problema ng bansa. O, di ba ang pangit pakinggan? Ganon din kasi ginawa mo. Pero, hindi namin ginawa yon sa inyo. Kahit nung nag-rally kayo noong September 21. Kahit na may naunang rally sa inyo noong January 13. Nagkataon lang na talagang may problema ang bansa, kaya kailangan nating kumilos, kailangan nating magkaisa. Okay na sana Hindi na nga kayo binabatikos Hindi na nga namin kayo para batikusin dyan, kahit kayong unang ng insulto sa amin noong January 13. Ang kaso, eto na naman kayo. Gumagawa na naman kayo ng ingay, nagpapatutsada na naman kayo, nagpapasaring na naman kayo. Kaya eto, wala kaming magagawa kundi ilantad kayo yung mga pagkakamali ng unawa po ninyo. Pagpasensyahan mo na. Nagkamali ka kailangan kang ituwid. Tuloy natin. Salamat sa Diyos. At nagtatagpo ang ating mga adhikain. Kasi nga iisa lang naman ang panawagan. Kahit nabigla sila sa mga hindi inaasahang mga messages na lumabas sa bibig ng ilan sa kanilang mga invited speakers. Pati ba at naman tuloy napilitang mag-alsa balutan ng mas maaga. Diba? Gagawa na naman ng issue ni Cardinal. Alam mo, isipin mo nangunguna ka, isa ka sa mga nangunguna sa isang relihiyon. Tapos, ikaw yung pagmumulan ng misleading information doon sa mga napangungunahan mo, palibasa magkaiba kayo ng relihiyon nung sinasabihan mo.
Isipin niyo, sinasabi dito ni Kardinal, napilitan daw mag-alsabalutan yung mga kababayan natin noong November 16, 17, sapagkat hanggang 18 po dapat yon. At dahil daw sa mga nagsalita doon, sa mga speaker, na parang nagulat daw kami sa mga nasabi, na mga naging pahayag, napilitan daw kaming mag-alsabalutan. Parang dahil daw doon, hindi na raw itinuloy yung rally hanggang 18. Kaya hanggang 17 lang. Samantalang ang Iglesia ni Cristo, merong opisyal na pahayag na kaya ipinatigil na yung rally nung 17 pa lang, kaya hininto na sapagkat nakuha na ng Iglesia ni Cristo yung layunin na mapakinggan ng gobyerno yung hinaing ng rally na yon, yung panawagan nung pinakapagkilos na yon. Bakit? Kung sa international media nga nabalita ang Iglesia ni Cristo at yung nangyaring Rally for Transparency and a Better Democracy, kung sa iba't ibang panig nga ng mundo nakinig na sila, di paano pa yung gobyerno natin na nandito mismo sa Pilipinas? Malamang sa malamang nakinig naman na sila, di ba? Na yun lang naman ang layunin Kayo lang naman kasi ang nagbibigay ng kulay, kayo lang naman kasi ang nagbibigay ng ibang interpretasyon, kaya pati kayo nalilito na rin sa pinaka-issue na kayo rin ang gumawa. O di po ba? Wag naman sana kayong malito sa mga pinaggagawa ninyo, sapagkat ang amin wala naman talagang pamumulitika. Kayo lang ang nagsasabing namumulitika ang Iglesia ni Cristo, kaya nalilito kayo. Hindi ninyo nasusundan yung mga official na announcement ng INC kasi nga merong ibang kulay sa isipan ninyo yung mga panawagan ng Iglesia ni Cristo. Hindi nagtatagpo-tagpo. Kasi kayo mismo yung gumugulo sa nangyayaring usapan. Ito, tuloy natin. Dinadasal po namin, sana totohanin na ang adhikain para sa transparency and accountability for a better and an even stronger democracy. Totoo naman pamamagitan ng pagsuporta at pagboto sa mga tamang kandidato lamang. Ang tanong, makapipili ka ba ng tamang kandidato? Kardinal, gaano ka nakasisiguro? Ilang daang porsyento nasisiguro mo sa isip mo, sa puso mo, na kapag nanalo yung kandidatong gusto mong manalo, bubuti lagay ng Pilipinas? Doon pa lang sa sinabi mo, iyan ay patotoo na, ebidensya na kayo ang namumulitika. Na kaya kayo nagsagawa ng rally, hindi naman para talaga manawagan kundi para tulig sa inyong ayaw ninyong politiko at may ipalit kayo na gusto ninyong politiko. Samantalang, ang panawagan ng November 16 at 17, yun ang lehitimo, yun ang genuine na rally para sa transparency, accountability, justice, and peace. Sapagkat wala kaming ipinipilit na politiko. Ang amin, mabigyan ng hustisya, ng demokrasya, ang bansang Pilipinas, bunga ng nangyaring katiwalian. Samantalang kayo, kaya kayo nag-rally, kasi gusto ninyo mahalal yung para sa inyo tamang kandidato. Paano mo ngayon masasabing tamang kandidato yung mga politikong sinusuportahan ninyo? Bakit? Paano nyo nasisiguro na kapag nailagay nyo na sa pwesto yan, sa pagiging presidente yan, kapag nahawakan na niya yung pinakamataas na kapangyarihan sa bansa, ganun pa rin ang magiging trato niyan sa inyo? Papaano ninyo ngayon masasabi na kapag naging vice presidente yan, naging senador yan, ganun pa rin yan? Kahit pa sabihin yung, ito pinagbabatayan namin, malinis na track record, may educational background, tao pa rin yan. At kardinal, bilang kardinal, dapat alam mo sa Biblia, ang tao nagbabago. May taong mula sa masama, nagbago naging mabuti, pero may mga taong mabuti na naging masama.